Ito matindi mga kababayan ko. Oh, good luck sa lahat ng mga kababayan natin na may sasakyan. Ito ang kinakaharap natin. Lahat po tayo nangingilo dun sa itataas ng presyo ng gasolina at diesel ngayong linggo. Ang pinakamataas ay ang Shell, higit 24 pesos kada litro ng diesel. Halos may Grabe, 24 pesos mga bossing. This week lang yan. Next week tataas, sa susunod na linggo tataas. Kaya nga sabi ko medyo masama talaga itong sinimulan na gera ng Amerika na ito. Kasi buong mundo ang apektado nito eh. Sabi ko nga dapat ang gobyerno natin merong contingency plan eh. Siguro sa akin okay lang mangyari itong krisis na ito kung ang presidente ng Pilipinas iba. Pero kung ang presidente ng Pilipinas tanga, presidente ng Pilipinas walang pakialam, bilyonaryo, pwede naman silang tumakbo sa ibang bansa sa dami ng mga nakulimbat nila. Delikado talaga tayo kasi tayo talaga yun nga sinasabi ni Inday Sara, wala tayong ibang visa eh. Wala tayong visa, wala tayong ibang passport, Pilipino lang tayo. We are stuck in this shithole. Tapos ang mga namumuno pa sa atin, puros mga satanas pa. Wala talaga tayong kapag-apag-asa eh. Tingnan mo, ano ang kanilang gagawin ngayon? Nagtatalo-talo sila, tanggalin yung tax, panahon ni Pangulong Duterte. Tingnan mo, nung panahon, isa yan sa mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte yung pagsasaayos niya ng pagbubuwis sa Pilipinas. Yung natatandaan ninyo sa mga empleyado na above minimum wage ang kinikita, mas malaki naging take home ninyo dahil doon sa yung mga makabagong tax law na inaprubahan ni Pangulong Duterte, di ba? Tapos tinaasan niya yung sin tax, ibinaba niya yung excise tax, di ba, ng gasolina. Kaya yung yung stable kahit na nag-COVID, kahit napahirapan ang stable yung presyo ng gasolina. Kita mo ngayon, wala, hindi nila alam anong gagawin. Kailangan nila ng report galing sa kamara, report sa ganito para lang i-approve. Automatic na yan. Automatic na yan. Dapat tinatanggal na muna yung buwis ng gasolina in order na mapagaan yung presyo. Wala eh. Wala kasi talaga eh. Wala talaga silang plano. Something happens, kung may nangyari na, doon lang sila gagalaw. Sasamahan para sa gasolina. Mababa lang bahagya ang sa Petron at sa Chevron. I-stagger yan sa loob ng 3 araw para hindi raw masyadong masakit. Pero masakit pa rin. Pero ito po, baka hindi naintindihan ng maraming tao ay maaring mas malaki pa ang sipa ng presyo ng petrolyo sa darating naman na linggo. Ang mga presyo ngayong linggo kasi ay base po sa average na presyo ng langis na binebenta sa Singapore noong nakaraang linggo. Yan po ang Mean of Platts Singapore or MOPS. Yan po ang benchmark o yung batayan ng presyo ng maraming bansa sa Asia, kaya dyan po tayo nakigaya. Ano po ba ang ating sistema? Inoobserbahan po natin ang presyo ng langis sa MOPS mula po Lunes hanggang Biyernes noong nakarang linggo. At yung average ng 5 araw na yan, Lunes hanggang Biyernes, yan po ang ginagawang batayan ng mga local oil companies para sa mga presyo nila sa paparating na Martes. So for example po, ang average MOPS price ng March 2 hanggang March 6, Monday to Friday, yan po ang presyo natin ngayong March 10, bukas po. Ibig sabihin, ang presyo ngayong linggo sa Pilipinas nakabase po sa presyo ng bentahan ng langis noong buong linggo na nakaraan doon po sa Singapore. At refined oil products na po yan, ibig sabihin, crudo na galing halimbawa sa gitnang silangan na dinaan na sa refinery dito sa Asia at bibili na lang natin bilang gasolina, diesel or kerosene. So ibig sabihin po, medyo merong talagang delay ang pag-akyat ng presyo natin sa Pilipinas. Pero ito po ang problema. Kung umaaray na tayo ngayong linggo dahil po sa domestic oil prices, abay ngayon pa lamang talaga matindi ang palo ng presyo ng world oil prices dahil po sa giyera sa gitnang silangan. Ang presyo halimbawa ng Brent crude oil na ating binibili ay naglaro lamang sa $80 kada bariles noong nakaraang linggo. Yan po, kita nyo sa graph. Pero ngayong araw po, Lunes, March 9. Nag-iba siya. Pinakita pa ako Lunes, March 9, tingnan niyo po ang presyo. Mula $70 at $80 per barrel last week, umabot na po siya sa $110 per barrel ngayong araw na ito. So $30 hanggang $40 ang tinaas ng presyo kada bariles mula po last week. At ang sabi nga natin po kanina, ang pinaka-epekto niyan ay mararamdaman pa lamang sa mga gas stations natin doon po sa darating na linggo. Yan, delikado kaya ang dami ngayon nag-hoard. Ang dami nag-hoard ngayon. Ang problema natin mga kababayan, itong mga kababayan din natin na mga patay gutom. Di ba? Hindi naman nila kailangan yung sobrang dami ng diesel, gasolina. Pero ang gagawin nila, kukuha sila ng marami. As in, mag-hoard sila ng marami. Tapos pag tumaas, puta, ibebenta na naman nila. Ganun na naman ginagawa para pagkakitaan na naman. Diyos ko, imbis na magtulong-tulong tayo para sana maibsan ang problema ng bawat isa. Diyos ko po. Uubusin nila yung mga yung ngayon mura pa ngayon. Kung magkano itataas, 24 pesos.
next week, sabi nga nila, next couple of weeks, baka pumalo na sa 100 pesos ang itataas. Itataas yan, ha? So parang 1 litro, halos 150 pesos na yan. Kapag kaganyan, Diyos ko po, wala na. O, ito yung isang problema natin, mga bossing, ha? Ito yung isang problema natin, Diyos ko po. Ito yung naisip nila na solusyon. O, ito yung naisip nilang solusyon. Para makatipid sa petrolyo, ipinatupad na ngayong araw ang 4-day work week sa ilang opisina sa gobyerno. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, approved na ba sa mga empleyado itong 4-day work week? Julius, sa pananaw ng isang ekonomista, may positibong epekto sa bansa ang 4-day work week. Yan ay kahit pa sa mga opisina pa lang ito ng executive branch ipinapatupad. Taliwas yan sa opinyon ng ilang government employee na tila may agam-agam sa direktiba ng Pangulo. Pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week. Di ba? Tayo nga, bobo talaga eh. Oh, ang payat na oh. Nangayayat na pati utak nito, bopols talaga eh. 4-day work week para makatipid. Ang sabi niya pa, yung aircon, hinaan para hindi daw masyadong magkonsumo ng enerhiya, mag-carpool, pero sila pumunta ng ibang bansa. Pero yung asawa niya, nagparty-party sa Malacanang, naghanda ng masasarap na pagkain, nagpa-fireworks pa yung luka-luka. Tapos ito namang ogag na ito, nagpunta pa sa ibang bansa, gumastos na naman ng daan-daan milyon para sa kanyang ilang araw na pamamasyal na naman dyan, wala naman silbi yung pinunta niya dyan. Pinagtitipid tayo, tapos sila gasta ng gasta. Ang kakapal ng mga mukha, hindi ba? Hindi ka ba mainis niyan? Hindi ka magmumura? Kapag ka ikaw, sabi ko nga sa'yo, kung ikaw, mahal mo pa rin tong tao na to, puta magpatingin ka na ng utak mo. Baka mayroon ka ng cancer sa ulo. Baka yung utak mo, wala na. Baka nabubukbok na yan, puro bulati na yan. O baka puro amag na yan. Kapag ka gusto mo pa rin ito si Bongbong, 4-day work week para makatipid. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, simple lang naman eh. Simple lang, hindi ito pang pang aasara. Alam ninyo, dapat kasi para hindi magkaroon ng problema yung mga Pilipino. Alam niyo kung anong unang-unang yung inayos? Public transport. Sana inayos ninyo yung public transport ng Pilipinas. 'Di ba? Ang daming nang in place na mga proyekto ni Pangulong Duterte para maging maayos yung natin, yung ating transportation business. Yung subway train na yan, dapat 2028 tapos na yan. 'Di ba? Yaang mga rehabilitation, yaang sa EDSA, yaang mga pagsasaayos ng natin, ng mode of transportation natin, 'di ba? Dapat yan ang inaatupag nyo para yung mga tao hindi gumamit ng kanyang mga sasakyan. Inayos nyo sana yung mga bike lanes natin, gumawa sana kayo ng paraan para ma-decongest yung Metro Manila, di sana hindi tayo nahihirapan. Hindi ba? Kasi hindi naman gagamit ng sasakyan yung mga Pilipino kung napakaganda ng transportation system sa Pilipinas. Sa Japan, bihira ang gumagamit ng sasakyan. Kung makikita mo sa Japan, puro taxi. Yung makikita mo sa daanan. Konti lang yung mga gumagamit ng pampribadong sasakyan. Bakit? Kasi yung kanilang transportation mode na yung tren, napakaganda ng napakaganda ng serbisyo nun. Buong Tokyo, kahit hindi ka sumakay ng taxi, maiikot mo dahil sa ganda ng train system nila. Iwan na tayo. Dapat ganun ang ginagawa natin. Napaka-ikliman lang ng EDSA. Sana gumawa tayo ng napakagandang mode of transportation dyan para yung mga kababayan natin, hindi na po sila gumamit ng mga sasakyan nila. Hindi nyo ginagawa eh. Tapos ngayon, babawasan natin yung araw. Okay, sige. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ka na lang papasok. So isang araw makakatipid ka. Ano yung natipid mo sa isang araw? Noon naman kasi gumagana yung hybrid. Natatandaan nyo, gumagana yung hybrid eh. Di sana ni-require nyo yung mga kababayan natin na yung mga investor dito na pumayag doon sa work from home. Work from home na na setup. Hindi eh. 'Di ba nung panahon ni Pangulong Duterte noong skeletal system or hybrid? 'Di ba nag-work naman yung economy, nag-work naman yung mga kumpanya. Dapat yung private sector kinausap nyo na. Di sana hindi tayo nang problema ngayon 4-day work week. Anong may tutulong niyan? May tutulong yan. Katulad niyan. Sino lang ang makikinabang dyan? Yung mga nag-o-opisina, yung mga above minimum wage, paano? Yung mga daily wage earner. Paano yung mga construction worker? Paano yung mga kailangan pumasok physical sa mga trabaho nila? Anong panukala o anong sistema ang para sa kanila? Para lang naman yan sa mga middle class at saka sa mga sa mga first class na mga Pilipino. Paano? Majority ng Pilipino, 70% mahirap. 70% nakikipagbakbakan, walang sasakyan, nakikipagbakbakan diyan sa EDSA. Tapos yung transportation system natin palpak naman.
Yun ang dapat na inuuna ninyo eh. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Oh. Paano magpo 4-day work week ang kailangan pumasok ng 6 na beses sa isang linggo, isang araw lang day off, tapos no work, no pay pa? O, anong plano mo sa kanila? Di ba? Anong plano mo doon sa mga kailangan pumasok mula monumento hanggang Baklaran? O, anong magagawa mo doon sa mga nagtatrabaho na yan? Wala. O, dapat ang ginagawa mo, magsasubsidize sa mga 4-day work week para doon sa mga nag-oopisina, yung mga 5 days a week lang yung trabaho, yung weekend day off ng weekend. Doon naman sa mga kababayan natin na medyo walang pambili ng sasakyan o walang masabayan o ganito. Maggagawa po tayo ng magsasubsidize ang gobyerno, mag-aarkila tayo ng mga bus na babiyahe, total mababawasan naman yung mga sasakyan diyan sa EDSA. Tayo ng mga bus papunta sa mga importanteng lugar. Libre na yan para sa mga Pilipino para lang makatipid kayo kahit papano. Ganun gagastos tayo. Gagastos ang gobyerno para makapagbigay ng serbisyo. Hindi yung magsasakripisyo, tao na naman. Walang hiya talaga oh. Sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Ngayong araw, sinimulan ang utos na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Layo nitong makatipid sa konsumo ng petrolyo ang mga tanggapan ng gobyerno. Lunes hanggang Huwebes na lang ang on-site work gaya sa Department of Education. Work from home naman ang mga empleyado tuwing Biyernes base sa DepEd Memorandum No. 18 na nilagdaan ni Education Secretary Sonny Angara. Maging sa lungsod ng Maynila, may flexible work arrangements din. Example, Monday to Thursday, from 7 a.m. to 6 p.m. and from 8 a.m. to 7 p.m. Maganda ito don't get me wrong, maganda ito. Pero dapat kasi band-aid solution ito. Ang makikinabang nito, ayan, yung mga taga-gobyerno lang, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Sarap na nga ng buhay nila eh. Sila na nga yung mga malalaki kinikita, sila na nga yung mga pakuya-kuyakoy lang sumusweldo eh. Tapos sila pa yung priority natin. Dapat talagang pinapriority natin yung mga minimum wage earners, yung mga hard labor. Dapat yung talaga pinaprioritize natin. Yun yung tinutulungan natin na makatipid at yun yung nilalagyan natin ng mga proseso para kahit papaano gumaan-gaan buhay nila. Which shall be temporary in nature until such time that the armed conflict in the Middle East has ended. Siniguro ni Mayor Isko Moreno na walang bawas sa sahod kahit 4-day work week na lang ang pasok sa mga opisina ng Manila LGU. Pero hindi sakop ng kautusan ang mga nagtatrabaho sa emergency response, health services, sanitation, markets at iba pang essential services. Sa Department of Agriculture naman, inaabangan pa ng mga empleyado ang internal guidelines ng pamunuan. Approved naman ito sa karamihan ng mga nakausap ko. Pero si Josh na halos 5 taon na sa DA may pag-aalinlangan kung isisiksik sa 4 na araw ang trabaho. Ibig sabihin, magiging 10 oras silang naka-duty kada araw. Sa 8 hours lang pagod na. Kumbaga parang mentally, physically, hindi dahil nagta-type ka, ganun lang kadali eh. May draining factor na yan sa trabaho eh. So ano oras ka makakauwi? 8, 9. Tapos paano kung nanay ka or parent ka? Mas mataas din daw ang konsumo sa kuryente at gasto sa pagkain kung work from home sina Josh. Sa mga pribadong kumpanya naman, ayon sa Department of Labor and Employment, meron nang naka 4-day work week. Depende raw yan sa employer. Suportado ng BPO Industry Employees Network o BIEN ang work from home setup. Praktikal daw kasi ito at nakakaiwas pa sa gastos kapag nasa bahay. Dagdag pa ng grupong BIEN, mas maganda. Yun, sana ganun ang gawin natin, work from home. Gawin natin at least 3 times a week na lang yung pasok. Tapos 2 araw yung sa bahay. Malaki talagang may tutulong yan kasi corporate ako eh. Nung COVID, buong linggo nasa bahay lang kami. Kasi syempre remote, kaya namin mag-operate eh. Pero nung ibinalik na, nag-hybrid na kami. And I believe maraming mga companies ngayon na naka-hybrid system na. O yung ganyan, 3 times a week lang yung pasok, MWF, ganun, Tuesday, Thursday, walang pasok. Malaking bagay yun mga bossing. Sana ibalik yun.